dagat, kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroon ng mga bagong naimbento ang mga eksperto na mga sasakyan na hindi lamang sa lupa at tubig natin pwedeng gamitin, kundi pati na rin sa ating mga himpapawid? Kaya mula sa kotseng may hélice ng helicopter hanggang sa posibilidad na sumakay tayo sa spaceship, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang uri ng lumilipad na sasakyan sa lahat. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, sasakyang helicopter. Sigurado akong napanood o pamilyar ka na sa pelikulang Transformers na nagpapakita ng mga nagtatransform ng mga sasakyan. Pero alam mo ba na posibleng mangyari rin ito kahit pa sa totoong buhay? May proyektong ginawa ang militar ng bansang Amerika taong 2010 na nagpapakita ng isang sasakyan na tila ba mayroong kakaibang parte ng kanyang bubong. Kung saan maniwala ka man o sa hindi ay isa itong tila ba nakatupi lamang na hélice sa eroplano na pwedeng gamitin ng sasakyan para makalipad. Ang ganitong klaseng sasakyan ay makatutulong upang parehong magamit ito ng military pagdating sa kanilang mga operasyon sa lupa at pati na rin sa himpapawid na sadyang epektibo upang mapalago ang kanilang kalakasan. Lalo na sa panahon ng digmaan, sa kasamaang palad lamang ay umabot ng 150,000 dolyar ang halaga ng bawat isa sa sasakyan na ito, o kung sa pera natin, yan ay katumbas na ng halos 7 o 8 million pesos. Kung kaya't hindi pa sila tuluyang inilalabas ng basta-basta sa publiko. Number 9, Uber Air. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na posibleng magkaroon na rin ng tila ba isang taxi sa eroplano? Ito ay ang ginawang Uber Air na kagaya ng mga Uber, Grab at Angkas ay magsisilbing transportasyon ng mga tao kung saan kaysa pumasada sa mga kalsada ay lumilipad ang sasakyan na ito sa taas na 2,000 talampakan mula sa lupa na makatutulong upang tuloy-tuloy lamang ang pagkakatakbo nito hanggang sa kanyang destinasyon. Kayang tumakbo sa bilis na 150 milya kada oras ang Uber Air na dahil sa imposibilidad na maapektuhan ito ng trapiko ay makakasiguradong mabilis na mararating ang kanyang destinasyon nang walang kahit na anong aberya. Number 8, sasakyan ng mayaman. Alam mo ba na sa paglipas ng mga panahon ay mas lalong nag-i-improve at gumaganda ang ating mga sasakyan, lalo na ang mga kotse ng mga mayayaman? Bali-balita ng mga sikat na brand ng sasakyan gaya ng Porsche ay gumagawa na ng uri ng sasakyan na hindi lamang natin pwedeng gamitin sa ating kalsada, kundi pati na rin sa ating himpapawid, dulot na kaya nitong lumipad na hindi katakatakang makatutulong upang makaiwas tayo sa hirap ng trapiko. Ang ganitong nakamamanghang sasakyan ay hindi may tatangging mayroong malaking halaga kung sakaling ilabas sa merkado na talaga namang magpapatunay lamang na tanging mayayaman lamang ang magkakaroon at makakabili nito. Number 7, lumilipad na motor. Nakakasigurado ako na marami ang magnanais na magkaroon ng sasakyan na ito na kung tawagin ay Airwinds X Turismo dahil para bang isang motorsiklo na kayang magkaroon ng gulong upang makatakbo sa sahig ay may nakakabit itong 4 na hélice na nakatutulong upang makalipad ang sasakyan kung saan dahil kaya nitong tumakbo sa bilis na 100 kilometro at dulot na hindi naapektuhan ang X Turismo ng kahit na anong uri ng trapiko ay posibleng mas mabilis pa ito kaysa sa mga normal na motorsiklo. Nakaplanong ilabas sa merkado ang ganitong sasakyan sa taong 2025 kung saan sinasabi na posibleng umabot ang kanyang presyo sa 50,000 dolyar na kasing taas na rin ng ibang mamahaling mga kotse sa kasalukuyan. Number 6, yating lumulutang. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga yate ang isa sa pinakamahal na uri ng sasakyan sa ating kasalukuyan. Kung kaya't hindi na tayo dapat magtaka pa kung magkaroon ng napakatakas na halaga ang kakaibang yate na ito na hindi lamang tumatakbo sa tubig, kundi pati na rin sa ating himpapawid. Ang flying yacht na mula sa Foiler Yachts ay talaga namang naging popular sa mga tao sa kadahilan ng may kapabilidad ito na lumipad sa ere na talaga namang nagpapaliwanag kung bakit umaabot na lamang ang presyo nito sa ilang milyong dolyar. High-tech ang pagpapatakbo sa yating ito kung saan pagpindot lamang ang kakailanganin upang mapagana at mapatakbo ang makina
At dahil sa mas madalas pang lumipad sa ere kaysa sa tumakbo sa dagat, ang flying yaks ay mas madalang itong magkaproblema at makabunggo ng mga isda sa tubig. Number 5, lumulutang na bisikleta. Kung mayroon ngang motorsiklo na kayang lumipad, ay hindi na tayo dapat magtaka pa kung mayroon ding bisikleta na tumatakbo sa himpapawid, kagaya na lamang ng Aero-X na ginawa ng kumpanyang Aerofix, kung saan ang sasakyan na ito ay kayang lumipad sa taas na 3 metro at bilis na 700 kilometro kada oras, na talaga namang nagpapakita ng posibilidad na magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. 85,000 dolyar ang halaga ng Aero-X, kung kaya't sadyang kakaunti pa lamang ang mayroon ng bisikleta. Ngunit dahil patuloy pa rin ang paggawa ng mga inventor nito ng mga paraan upang mas mapamura ang presyo ng sasakyan, ay posible na sa susunod na mga taon ay maging sikat at abot kaya nito kahit pa sa publiko. Number 4, Arca Board. Sigurado akong pamilyar o nakakita ka na ng sadyang sumikat na sasakyan dati na kung tawagin ay hoverboard, pero lumaba na mayroong mas magandang uri ng ganitong sasakyan na may kakayanan pang lumipad. Pinapakilala ko ang Arca Board na tila ba isa lamang ordinaryong tabla, ngunit pwede itong sakyan na sigurado akong ikagugulat mong malaman na kayang lumipad, kung saan sa pamamagitan lamang ng ating cellphone ay makokontrol na natin ang paggalaw nito na hindi may tatangging sadyang magugustuhan ng kahit na sino sa atin. 20,000 ang bentahan ngayon ng mga Arca Board, kung saan dahil sa mataas nitong halaga ay sadyang kakaunti pa lamang ang mayroon nito. Number 3, lumilipad na surfboard. Sadya namang mapapansin natin na hindi lamang mga sasakyan sa lupa ang naiisipan ng paliparin sa ere, kundi pati na rin ang mga sinasakyan sa tubig, dahil hindi lamang mga barko ang ginagawang lumilipad na ng mga eksperto, kundi pati na rin ang skateboard na ito, na maniwala ka man o sa hindi ay gawa sa materyales na katulad ng sa mga pangkarerang sasakyan, na naging dahilan para maging matibay ang surfboard na ito, kahit na sobra niya lamang gaan, na nakatutulong upang makayanan nitong lumutang mapatubig man o himpapawid. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 25 milya kada oras, na talaga namang nakakatulong para ma-enjoy ang kahit na sinong gumamit nito. Number 2, Airlander. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroon nang naimbento kung saan posible na tayong lumipad kahit pa sa loob ng isang mansyon? Ipinapakilala ng Hybrid Air Vehicles ang kanilang bagong imbensyon na kung tawagin ay Airlander 10, na tila ba isang dambuhalang eroplano na kung titignan ng loob ay magmimistulang isang malaking mansyon, sa kadila ng matatagpuan natin sa loob ng sasakyan ang mga kagamitan na ating madalas makikita lamang sa ating mga tahanan, gaya ng sofa, television at iba pang mga appliances na makatutulong upang masiguradong mararamdaman ng bawat isa sa pasahero ng sasakyan na para bang nasa loob lamang sila ng kanilang bahay, na makatutulong para mapanatag ang kanilang pakiramdam, lalo na yung sa mga may takot sa mga matataas na lugar. Bakit tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan nito na nagpapakita ng isang sasakyan na may kakayanan na lumipad. Ito ay yung pinakabagong imbensyon na matagal tinago sa atin ng mga eksperto at scientist, kung saan mapapansin natin na wala itong gulong, dulot na hindi nyo naman ito kailangan dahil hindi naman siya dadaan sa mga kalsada, na hindi may tatangging sobrang makatutulong sa ating trapiko kung sakaling maging totoo. Number 1, reusable racket. Alam mo ba na mayroong naisip na paraan ng ating mga eksperto sa kumpanyang SpaceX na makatutulong umano upang makatipid tayo sa pagpapadala ng mga rocket ship sa ating kalawakan, at ito ay ang paggamit ng mga rockets kahit na naggamit na sila noon. Kasalukuyang parte lamang ng mga rocket ships ang kayang gamitin muli, dulot na ang iba lamang dito ang bumabagsak at nasasalo natin. Ngunit ang mga parte na ito ay sadya pa ding nakatutulong upang matipid natin ang ilang mga materyales sa paggawa ng mga bagong spaceships. Inaasahan ng mga eksperto na sa mga susunod na taon ay makakaisip na sila ng bagong paraan upang buong magamit muli ang mga rocket ng ilang mga beses, na magiging dahilan para maging mura na lamang ang pagpapadala natin ng mga kagamitan sa ating kalawakan,
na maaari daw maging paraan para sa posibilidad na pati tayo ay makasakay din dito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga bagong naiimbento ang ating mga eksperto sa paglipas ng mga taon, kung saan ang karamihan sa mga ito ay dinisenyo upang mas mapadali at mas mapaunlad ang paraan ng ating pamumuhay. Kaya para sa iyo, alin sa mga sasakyan nito ang gugustuhin mong magkaroon? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.